Okay. Matamaan yung ano ha. Dati. Simple birthday ni Bunso. Request niya lang makapag-beach ulit kami. Pagising nga niya, na-surprise siya. Meron pa pa-balloon at pa-decor. Maghapon lang kami magbababad sa dagat. Solong-solo namin yung island, oh. Diba? Ang ganda ng wave dito, guys, sa La Union. Oh, ang lakas ng wave nila. Parang walang tao kanila. Nabasa yung camera ko. Wait lang. Ayan, oh. Ang lakas ng wave. Nabasa yung camera ko. Dadalhin ko yung isa, yung waterproof ko na camera. Which one is nice? This one maybe. Huh? This is one? And dito pa, oh. Dami pa. Dahil nga, maghapon kami dito sa beach, ayaw naman nila akong picturean. Iba, paano naman ako makakapag-aura-aura dito? Pero buti na lang, meron tayong gamit dyan na face tracking tripod na ayan na nga, gamit-gamit ko. Di ba, parang may nagbibideo sa akin kasi sinusundan-sundan ako. Hawak ko lang yung remote niya para pag gusto ko mag-picture, ganyan. O, ikiklik ko lang yung remote, may picture na ako, naka-aura. Nakala mo may nag-picture sa akin. Wala, face tracking tripod lang yan. Nagsasariling sikap. O, di ba, aura-aura, lalakad-lakad ka. Meron kang sumusunod. Eto siya, yung ating face tracking tripod na tinatanggal ko yung base niya. Tapos, kung gusto kong mataas, ikakabit ko lang yan sa aking mataas na tripod na mabibili niyo rin siya sa TNW. Ang tibay niyan, heavy duty talaga yan. 4 yan kahit mahangin dito sa beach. Hindi yan malalaglag. Suspect. Takbo ng takbo. Takbo ng takbo. Wala naman mahabol. Pero may sumusunod. Yung ating face tracking tripod. Nandito siya. Nakatikit sa aking tripod. Habol siya ng habol. Takbo ng takbo. Pero walang kumahabol. Pero ayun siya, diba? Ang galing niya. Ang galing niya. Talagang niya sa akin. Tayo. Wala siyang kalakilab. Hindi siya naganap. Tingnan mo. Napakasipot ang aking galaw. Takbo ng takbo. Pero walang mamahabol. Face tracking tripod lang yan mga ng DMW. Tignan nyo. Nakakapagod. Ito siya. Sunod sa akin. Ano ba? Huwag mo kong sundan. Nag-aura ako dito. Pati pa naman dito. Gusto mong i-promote kita? Grabe ang pag-smooth nyo guys. Oh, slow natin. Slow mo. Oh, bilisan natin. Bilis! Oh, slow. Slow lang. Bilisan natin. Oh! Slow. Ay, ang galing! Magaling! Paano nyo ba ma-organize yung inyong mga beach bag or atong ganitong mga bayong na dala-dala nyo kapag kayo ay nag-holiday katulad dito nasa beach tayo? So, i-share ko sa inyo yung aking bag. Paano ko ba siya ino-organize? So, eto na, i-share ko sa inyo ang aking munting bayong. Ang laman nito guys, syempre yung aking tripod na heavy duty, face tracking, at saka eto napaka heavy duty nito kahit ihampas ko pa yan sa dito hindi masisira. O ganito yung aking pang kasi wala akong photographer ko kaya sariling sikap. So eto na nga ang aking organizer, 'di ba? Gato bayong lang siya ganyan. So kalat-kalat yung gamit niyo, pero sa akin hindi siya kalat-kalat dahil organized siya, Dahil meron akong ganito, 'di ba? Ang cute niya, organizer. Pero yung sa mga tote bag nyo, katulad nito, mga tote bag,
na ganitong beach bag. Ginagamit ko rin siya sa pag yung mga branded ko na, ay branded, yung mga bag ko na tote bag, ayun, ginagamit ko rin siya, Mi. Kasi eto, ang ganda nito, kasi organized na organized yung mga gamit mo, which is, yun sa akin, kahit na ganyan, organized. So, tapos meron din akong maliit na ginagamit. Ito, nilalagay ko to sa aking shoulder bag na maliit. So, ito kasi, ang laman nito, yan, yung aking headphones, at saka yung microphone. Syempre, nagbablog-vlog tayo. Ayan, para organize siya. So, nakikita ko kung saan ko siya nilagay. Hindi siya nagkakalat. Ayan, mayroon akong battery. So, ayan lang siya. Ito, ginagamit ko to sa, sa maliit na bag ko. Ito, may sa mga tote bag. Ito, ang ganda nito kasi may bulsa dyan. Maraming bulsa, ayan, may bulsa rin dito, may bulsa rin dito. Tapos meron pang, may option kayo. Meron pa siyang divider dito, may layer pa yan. Kaya lang tinanggal ko kasi nga, lagayan ko siya ng itong malaking tripod ko. Ilalagay ko din siya dito. So, ayan, meron akong camera na waterproof kasi nandito nga tayo. Tapos meron akong sunglasses. And then, of course, meron akong pabango ko. Hindi. Yung eucalyptus kapag ka nahihilo-hilo ka, ito lagi ako may dala niya. Itong eucalyptus, syempre yung aking sunscreen. Magaling siyang, maganda siyang i-organize me. At ang aking lip tint, itong aking lipstick. At syempre, meron din tayong travel towel compress. Ito, napakaganda nito. Ipakita ko din sa inyo kung paano siya ginagamit. No? Towel siya, pero ang liit lang niya. Pagka ganyan, kapag ka hindi basa. Pero malaki yan kapag ka nabasa. So, ayan nga. Tapos, ito, meron din siyang main front. Meron din siyang mga organizer dito para hindi ka mahihirapan hanapin yung mga maliliit na bagay na dala-dala mo palagi. Ayun yung ganyan niya. Tapos, ayun, igaganon mo lang siya dito at least hindi kalat-kalat, diba? Kapag ka naghahanap ka, ayan, gaganto mo lang siya. Pak, isang pasukan lang yan. Tapos, ganyan siya. Organized, diba? Ang galing. So, eto naman. Tapos, ito nilalagay ko rin siya para organize yung aking mga microphone. Kaya kapag ka meron kang ganito, organize yung mga abubot nyo mo. Hindi yung katulad na isang ganito, salpakan, kalat-kalat. Eto, madali mong mahanap kung meron kang kailangan kasi organized siya. So, di ba? Ang galing. So, kung gusto nyo nito, i-share ko yung link nito, mag-comment lang kayo. So, ganito kasi siya, Kasi dami kong dala-dala pagka ako ay gumagala-gala kasi ang dami kong mga tripod na dala-dala para, alam mo yon, Girl Scout, ready. Ganito lang siya kaliit, Pero towel to me, kapag ka nabasa, lalaki siya. So, nakita ko sa inyo, ha? O, di ba ganito siya? Ayan, tanggalin natin. Tapos, ito, ilulublog mo lang siya sa konti sa tubig. Tapos, lalaki na siya. Tignan nyo. Reusable pa to. Ang laki. Ganyan siya kalaki. Diba? Meron ka ng instant towel. Good for travel na to. Tapos, nalalabhan pa siya. Paumunas mo sa, buka mo. Para lang siyang tissue. Makapal siya, Pero hindi siya nasisira. Usable. So, pwede nyo pa ulit gamitin. Pero syempre, hindi na magiging bilog na katulad nung kanina nakabilog. Pero may instant towel ka na. Ang galing, di ba? Ayan, i-share ko yung link dito kung gusto nyo. Compressed towel ang tawag dito. Syempre, mabibili siya sa TikTok ko. Eto nga yung the best burger na nakainan namin dito sa La Union. Napasok na pasok sa panlasa ng Diyosawa kong apam at syempre ng aming mga Junakis. Ayun, sarap na sarap sila. Dito nga yan guys sa Mad Monkey. Ayun yung stall nila. Bali nung pumunta kami dito, lunchtime. Pero close pala sila kapag ka Tuesday. Sa harapan lang yan ng kalsada, kaya kung pupuntahan nyo, napakadali nyo lang siyang makikita. Ayan yung stall nila. Tapos yung harapan yan, meron siyang 7-Eleven. At ito yung kanilang prices ng burger. Marami kayong pagpipilian dyan. At pakilala ko pala sa inyo ang aking apo. Anak ng anak ko. At eto naman yung mga burgers nila, diba? Ang tataba. Overload yung kanilang meat. Kaya gustong-gusto ng mga anak ko kasi matatakaw yan sa burger. At tignan nyo naman kung gaano kalaki yung burger nila, Saktong-sakto lang naman siya sa bunganga ko. Pasok na pasok siya. Syempre, hindi mawawala ang crispy fries na unlimited sauce na partner yan ng burgers. So, wala tayong diet for today. Kasi nga, holiday na. So, kalimutan muna natin mag-diet. Babawi na lang tayo kapag sumba-sumba na. Meron din kayong mabibiling drinks sa tabi ng stall na to. So, ayun na nga, ipapa-approve ko sa dalawa kong boys kung uulitin pa ba o babalik-balikan namin tong Mad Monkey Burgers o paano ang commercial, ng ngiting komersyal ng burgers. So, paano ang ngiti? Ayan.
Eto na nga yung sad moment after ng bakasyon. Uwian time na. Nasunog na nga yung mukha ko. Kaya may patapal tayo ng pantanggal ng wrinkles sa mata. Eto na nga at nakauwi na kami. May 5 hours lang naman yung driving niya from La Union to Parañaque. Bali walang ka-traffic naman kasi Skyway naman yung dadaanan nyo. Dire-diretso lang. 12 p.m. nga kami nag-check out. So before 5, nakauwi naman na kami. So pagkatapos nga ng sarap mo, may syempre, may hirap dahil tambak yung labahan natin. Gabundok ba? Halos lahat nga ng dala naming damit nagamit lahat. Tag-iisa kami ng suitcase pero ayan na nga ang aking labahin at ang mga buhok ng pusa pagka-uwi namin nagkalat din. Eto nga't inumpisahan ko ng labahan yung mga basang damit na dinala namin na punong-puno ng buhangin. Syempre hindi ko muna siyang isasalang sa washing machine kasi nga dumidikit yung mga buhangin niya kaya ayan hinauhawan ko muna isa-isa at ganyan ang paglaba ng tamad. Mabilisan. Pero isasalang ko naman yan sa washing machine. At syempre, naglinis na rin ako nitong vacuum. Natignan nyo naman na sobrang daming buhok ng pusa. Di ba ganyan kung wala kang vacuum, hindi mo makukuha yung mga ganyan, yung alikabok, tsaka yung mga buhok-buhok. Eto na nga after kong mag-shower syempre hinapon na ako niya maglaba ng mga gabundok na labahan ko. Happy birthday, happy birthday. Dahil hindi kami nakabili ng cake doon sa La Union, pag-uwi na lang namin siya, nag-blow ng cake.